Kung minsan po kapag kayo ay nakatayo sa harap ng salamin sa inyong kwarto, hinahawakan ang inyong baywang na hindi na kasing liit noong inyong kabataan at lihim na napapabuntong hininga dahil sa inis pakiusap, huwag po muna ninyong sisihin ang inyong sarili. Karamihan sa atin kapag tumuntong na sa edad na 45, 50 o lalo na sa 60 at 70 ay nagtatanim ng malalim na galit laban sa mga sobrang taba sa ating katawan. Itinuro sa atin ng telebisyon, ng social media at minsan pati ng mga lumang payong medikal na ang taba ay isang matinding kaaway. Isang pabigat walang kwenta nakakalason at ang tanging paraan para labanan ito ay durugin, higupin palabas ng katawan o gutumin ang sarili para lang ito mamatay. Ngunit ngayong araw, bilang isang doktor na nag-alay ng halos 3 dekada ng buhay sa loob ng laboratorio at sa pag-aalaga ng buhay ng mga tao, ako po si Dr. Victor Castillo ay may naisabihing katotohanan na maaaring magpabago ng tuluyan sa kung paano ninyo nakikita ang inyong katawan. Huwag po ninyong tignan ang taba bilang isang halimaw. Tignan ninyo ito bilang isang napakatalinong endocrine organ, organong naglalabas ng hormones, isang sopistikadong sistema na nag-aalaga sa inyong buhay, ngunit pinipilit lang na magtrabaho ng sobra-sobra sa isang kapaligiran na hindi naman ginawa para sa kanya. Upang maintindihan kung paano natin makokontrol ang labis na taba, mapuputol ang supply nito ng nutrisyon, at mapipigilan ang patuloy nitong paglaki, hindi tayo pwedeng magsimula sa galit. Dapat tayong magsimula sa pag-unawa. Parang sa isang sasakyan, hindi natin maaayos ang isang sirang makina kung hindi natin alam kung paano ito tahimik at maayos na umaandar noong bago pa ito. Kailangan nating maintindihan ang normal at malusog na estado ng ating taba. Unang-una, pag-usapan natin ang gasolina ng ating katawan at ang isang napakagaling na katiwala o tagapagbantay, ang insulin. Araw-araw, kapag umuupo kayo sa hapagkainan para mag-enjoy ng isang mangkok ng pansit, isang platito ng kanin o isang pirasong pandesal, ang pagkain na pumapasok sa inyong tiyan ay hinihimay para maging enerhiya. Agad na mararamdaman ng ating katawan ang pagdating ng enerhiyang ito at maglalabas ang ating lapay pancreas ng hormone na insulin. Isipin nyo na ang insulin ay isang katiwala na may hawak na kumpol ng mga susi. Kapag ang pagkain ay naging asukal glucose na dumadaloy, sa dugo tatakbo ang insulin sa bawat cell ng ating katawan at bubuksan ang pinto nito para ipasok ang enerhiya. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas para makapaglakad, mag-isip at huminga. Ngunit kapag ang enerhiyang pumasok ay sobra sa kailangan nating gamitin agad, gagawin ng katiwalang insulin ang kanyang pangalawang trabaho, ibabalot niya ang sobrang enerhiyang ito at itatago sa mga imbakan. At ang mga imbakan na iyon, mga lolo at lola, ay ang ating mga fat cells o selula ng taba. Ang pagkakaroon ng kaunting taba ay hindi naman masama. Isa itong himala ng kalikasan. Ito ay nagsisilbing malambot na unan na nagpoprotekta sa ating katawan, isang makapal na kumot na nagbibigay init at isang biological na refrigerator na nag-iimbak ng enerhiya para sa mga araw na tayo ay may sakit o walang sapat na pagkain. Walang perpektong itim o puti rito. Napakanipis ng hangganan, ang taba ay isang tahimik na tagapagtanggol at mahalagang bahagi ng ating kalusugan hanggang sa oras na sobra-sobrang gasolina na ang isinisiksik sa loob nito. Doon lang ito nagiging isang pabigat at isang panganib. Ang kailangan nating gawin ngayon ay matutunang respetuhin ang taba sa ating katawan, ibalik ang kaayusan at kontrolin ito sa halip na isumpa o gumamit ng mga operasyon at kemikal na lumalason sa sarili nating sistema. Bago ko po ipaliwanag kung paano makakatulong ang mga simpleng pagkain sa ating kusina para gawin ang himalang ito, kailangan ko po ang inyong munting tulong. Napapansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood at nagbabasa ng aking mga payo na hindi nila namamalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa ating channel. Maaari po bang paki-check ninyo ngayon kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito, aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito
para maabot ng channel na ito ang mas maraming taong katulad ninyo, mga taong naghahanap ng tunay at totoong impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ang inyong maliit na suporta ay napakalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang gawaing ito araw-araw. Bumalik po tayo sa ating kwento. Tinawag kong isang organ, ang taba o isa talaga itong tunay na endocrine organ. Isipin ninyo ang thyroid sa leeg na nagkokontrol ng metabolismo, ang pancreas na naglalabas ng katas panunaw o ang adrenal glands na gumagawa ng stress hormones. Ang taba sa ilalim ng inyong balat at ang mga bilbil sa paligid ng inyong mga laman loob ay gumagana sa ganyang kaparehong antas. Talagang nakakamangha ng matuklasan ng makabagong medisina na ang taba pala ay naglalabas ng humigit kumulang 13 iba't ibang uri ng hormones. Ang hormones sa simpleng salita ay mga kemikal na mensahero. Ito ay mga protina na ginagawa ng isang organ na lumalangoy sa daluyan ng dugo at naglalakbay papunta sa iba't ibang sulok ng katawan para magbigay ng utos at kumontrol sa ating buhay. Ang ating malusog na taba ay may 3 napakahusay na manager na hormones. Ang unang mensahero ay tinatawag na leptin. Isipin ninyo na ang leptin ay parang switch na nagkokontrol sa ating gutom o parang gauge ng gasolina sa inyong sasakyan. Kapag sapat na ang enerhiyang nakuha ng mga fat cells, medyo lalaki sila ng kaunti at agad silang maglalabas ng leptin. Aakyat ang hormone na ito sa utak, kakatok sa bahaging tinatawag na hypothalamus at magre-report, "Boss, puno na po ang imbakan, itigil na ang pagkain." Dahil sa pagtaas ng leptin, kusa tayong nawawalan ng gana. Nararamdaman nating busog na tayo at hindi na nating gustong kumuha pa ng dagdag na ulam o kanin. Isipin nyo kung gaano ito katalino kapag konti ang pumasok na gasolina, hindi na kailangang mahirapan ang katawan sa pag-iimbak at pagsisiksik ng sobrang enerhiya sa ating taba. Ito ay isang perpektong ikot ng proteksyon. Ang pangalawang mensahero at isang tuklas na gumulat sa mundo ng siyensya ay tinatawag na adiponectin. Marahil, hindi pa naririnig ng marami sa inyo ang komplikadong pangalang ito, ngunit ito ang ating tahimik na superhero sa loob ng katawan. Kung bukas ay imbitahan ko ang isa sa inyo, halimbawa si Mang Tomas o si Aling Nena, sa ospital, kumuha ako ng dugo at ilagay sa pinakamodernong makina para sukatin ang lahat ng hormones sa inyong katawan, makikita ninyo ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang dami ng adiponectin sa inyong katawan at maging sa katawan ko ay 1,000 beses na mas mataas kaysa sa anumang ibang hormone. Mas marami pa ito kaysa sa thyroid hormone, mas marami sa testosterone o estrogen, at higit na mas marami kaysa sa anumang inilalabas ng ibang organo. Bakit napakabukas palad ng kalikasan sa adiponectin? Dahil ang adiponectin ang mismong pasaporte na nagpapahintulot sa katiwala nating si insulin na nabanggit ko kanina na magtrabaho ng maayos. Tinutulungan nito ang insulin na buksan ng maluwag ang mga pinto ng ating muscles at atay liver upang maipasok ang enerhiya ng walang kahirap-hirap. Kung walang adiponectin mula sa ating malusog na taba, magiging inutil ang insulin, maiipon ang asukal sa dugo at mamamatay sa gutom ang ating mga cells habang nalulunod sa dagat ng asukal. Ang malusog na taba ay gumagawa ng adiponectin para bigyan tayo ng buhay at sigla tuwing gigising tayo sa umaga. Ngunit ang buhay ay palaging kailangan ng balanse. Kung may silinyador gas pedal, dapat may preno. Iyan ang dahilan kung bakit lumalabas ang pangatlong mensahero, ang resistin. Ito ay isang hormone na gawa rin ng taba. Kung ang adiponectin sa napakaraming dami nito ay nagmamadaling ipasok ang enerhiya sa mga cells, ang resistin naman ang siyang banayad na nakatapak sa preno para paalalahanan ang katawan na, "Oops, teka lang, masyadong mabilis ang nangyayari, dahan-dahan lang tayo para hindi mag-overheat ang makina." Leptin, adiponectin, resistin, ang maayos na pagsasama-sama ng tatlong ito ang lumilikha ng perpektong musika para sa ating malusog na metabolismo.
Ano ngayon ang masamang mangyayari kapag sinira natin ang balanseng ito? Ang pinakaugat ng problema ay kapag patuloy ninyong pinupuno ang inyong katawan ng sobrang gasolina, lalo na ang mga processed foods at puting asukal na kailangang mabilisang iimbak, nag-overload ang ating mga imbakan. Ang mga dati maliliit at mababait na fat cells ay napipilitang lumobo. Lumalaki sila ng 10 beses hanggang daan-daang beses kumpara sa orihinal nilang sukat. Pagkatapos nagsisimula na silang dumami. Ang mga stem cells sa loob ng ating taba ay nakakatanggap ng emergency signal na gumawa ng mas maraming bagong fat cells para may mapaglagyan. Ang mga taba sa ilalim ng inyong balat at sa inyong tiyan ngayon ay nagmimistulang isang magulo at siksikang construction site. Kapag lumaki na sila ng sobra, ang mga fat cells sa pinakagitna o pinakapuso ng kimpal ng taba ay naiipit. Nasasakal sila at hindi na maaabot ng mga maliliit na ugat ng dugo na nagdadala ng oxygen sa kanila. Ang resulta, ang pinakaloob na bahaging ito ay kinakapos sa oxygen hypoxia. Sila ay nalulunod, nasasakal at unti-unting namamatay sa gitna mismo ng nag-uumapaw na dagat ng sobrang taba. Ang pagkamatay ng cells at kawalan ng oxygen na ito ay agad na magpapapatunog ng nakakabinging alarm sa buong katawan. Ang pamamaga, inflammation. Ang pabalik-balik at matagalang pamamaga, chronic inflammation na ito ay hindi katulad ng simpleng pamumula kapag nasugatan ang inyong daliri. Ito ay tahimik, nagbabaga at labis na nakakalason. Ang nagbabagang apoy na ito ang siyang sumusunog at sumisira sa kakayahan ng ating taba na gumawa ng mga normal na hormones. Sira na ang magandang musika ng ating katawan. Nagkakagulo ang leptin. Hindi na naririnig ng utak ang signal na busog na tayo. Ngayon, hindi nyo na alam kung talagang gutom ba kayo o hindi. Panay ang inyong takam, patuloy kayong kumakain ng mga hindi malulusog na pagkain. At ang mas malala, dinadagdagan nyo pa ng gasolina ang imbakan na sasabog na. Ang adiponectin, ang ating tagapagligtas, ay bumabagsak din. Mabilis na bumababa ang dami nito sa dugo. Kaya kahit patuloy kayong kumakain at puno ng enerhiya ang inyong dugo, hindi na ito maipasok ng katawan sa inyong mga muscles para maging lakas at hindi na rin ito maitago ng maayos na nagreresulta sa pagtaas ng inyong blood sugar. At ang resistin naman ay nababaliw, na stuck ito sa preno. Sa madaling salita, ang sitwasyong ito ay parang isang matinding kaguluhan sa control tower ng isang malaking airport. Ang mga eroplanong may dalang enerhiya ay paikot-ikot lang sa himpapawid, walang nakakaalam kung saan sila palalapagin. Sira ang radar, putol ang signal. At ang kaguluhang ito ay nagdudulot ng mas matinding pagkapagod at mga sakit. Sa gitna ng pagbagsak ng sistemang ito, ang mga fat cells na nasasakal at nagpapanik ay hindi papayag na mamatay na lang ng ganun-ganun. Gagamitin nila ang isang napakaluma at napakakilabot na instinct para mabuhay, upang masolusyonan ang kawalan ng oxygen at para makakuha ng dagdag na nutrisyon. Para patuloy na lumaki, ang sobrang taba ay magpapadala ng mga kemikal na humihingi ng saklolo sa kapaligiran. Pipilitin nito ang inyong katawan na gumawa ng mga bagong network ng ugat ng dugo na didiretso sa mismong gitna ng taba. Ang prosesong ito ng paggawa ng mga bagong ugat ng dugo ay tinatawag sa medisina na angiogenesis. Isipin ninyo ang inyong mga bilbil bilang mga ilegal na estruktura o squatter area na itinayo sa gilid ng syudad. Kapag lumaki na ng sobra ang lugar na ito, at walang kuryente at tubig, mag-uumpisa ang mga nakatira doon na magkabit ng mga ilegal na jumper sa kuryente at magnakaw ng linya ng tubig mula sa syudad. Ang mga ilegal na tubo at linyang iyon ay ang mga bagong ugat ng dugo. At heto ang isang katotohanang nakakapanindig balahibo. Ang paraang ito ng paggawa ng ugat ng dugo para pakainin ang labis na taba ay saktong-sakto at kaparehong-kapareho ng paraan kung paano lumalaki at kumakalat ang isang kanser. Parehong gumagamit ng iisang taktika ang lumalaking taba at ang cancer cells. Lililangin nila ang katawan para gumawa ng mga bagong ugat ng dugo upang magnakaw ng nutrisyon.
Dahil dito patuloy silang nakakakuha ng gasolina at lumalaki ng walang humpay. Kung gusto ng tumor na lumaki, kailangan nito ng dugo. Kung gusto ng taba na kumapal, kailangan din nito ng dugo. Ang pinakamahalagang tanong ngayon ay, kaya ba nating makontrol ang nagre-rebelding taba na ito? May paraan ba o may pagkain ba na talagang kayang putulin ang mga iligal na tubo na ito, pigilan ang pagdami ng fat cells, gutumin sila at paliitin bago pa sila magdulot ng mga malulubhang sakit na wawasak sa ating pagtanda? Ang sagot ay, opo, at ito ay tunay na kamangha-mangha. Bago natin pag-usapan ang mga pagkain, dapat muna nating kilalanin ang isang napakagandang bagay. Ang ating katawan ay sadyang naiprogram na ng may kapal na magkaroon ng mekanismo para linisin ang sarili at kontrolin ang taba. Ngunit ang paraan kung paano ito ginagawa ng ating katawan ay nangangailangan ng isang mahalagang kondisyon. Kailangang bumaba ang antas ng insulin. Alalahanin ninyo ang katiwalang si insulin. Kapag mataas ang insulin, halimbawa, pagkatapos lang nating kumain, ang katawan ay nasa storage mode o nag-iimbak. Bulag ito sa mga nakatambak na taba at hindi nito kayang sunugin ang mga nakareserbang gasolina. Nakasara ng mahigpit ang pinto ng bodega ng taba. Ngunit kapag tumigil tayo sa pagkain na nangyayari, kapag tayo ay natutulog sa gabi, ang insulin ay bumabagsak sa pinakamababang antas. Sa oras na ito, nangyayari ang himala. Parang kinakausap ng ating katawan ang kanyang sarili. Aba, bumaba na ang insulin. Wala nang bagong pagkaing pumapasok. Kailangan natin ng enerhiya para sa pagtibok ng puso, paghinga at pag-aayos ng mga cells. Oras na para buksan ang bodega. Gamitin natin ang mga fat cells, kumuha tayo ng enerhiya doon. Fatanimu, sa pamamagitan. Sa kalagitnaan ng inyong mahimbing na tulog, ang inyong metabolismo ay umaandar para sunugin ang mga walang kwentang taba. Ito ang matibay na siyentipikong basihan sa likod ng mga sikat na pamamaraan ngayon tulad ng intermittent fasting. Kapag binibigyan natin ang ating katawan ng sapat na oras na magpahinga mula sa pagkain, binibigyan natin ng mahabang oras ang natural na prosesong ito na sunugin ang sobrang gasolina. Ang pagtulog ay hindi lang para makapagpahinga. Ito ang oras para linisin ng katawan ang illegal na squatter area ng mga taba. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi nagtatapos sa pag-aayuno fasting. Lumalabas na mayroong mga espesyal na pagkain at ito ang pinakapaborito kong nadiskubre na may kakayahang palakasin ang pagsunog ng taba at putulin ang mga ugat ng dugo, hindi lamang kapag tayo ay natutulog, kundi kahit habang tayo ay gising at kumakain. Gumagana sila na parang isang override switch sa isang computer. Ibig sabihin, kapag ipinasok ninyo ang mga pagkaing ito sa inyong katawan, kahit hindi pa tuluyang bumabagsak ang insulin, makakatanggap pa rin ng malakas na utos ang inyong sistema. Kalimutan muna natin ang pag-iimbak, putulin agad ang mga ugat ng dugo at sunugin ang mga taba ngayon din. Nakakabilib talaga, isang napakatalinong mekanismo na itinago ni Inang Kalikasan sa ating mismong mga hapagkainan. Gusto kong baguhin ninyo ang inyong pananaw simula ngayon mismo. Huwag ninyong tignan ang pagkain bilang isang kaaway, bilang simpleng calories na nagpapataba sa atin. Totoo, ang walang pigil na pagkain at junk food ang pangunahing dahilan ng krisis sa taba. Ngunit sa kabilang banda, ang mga piling pagkain din ang mismong pinakamagaling na gamot. Dahil ang pinakamalalim na katotohanan tungkol sa nutrisyon ay ito. Ang mga pagkaing ito ay hindi lang mga materyal na nagpapabusog sa ating tiyan. May dala silang impormasyon. May bitbit silang chemical codes, ang katalinuhan ng kalikasan na pumapasok sa ating bituka, humahalo sa ating dugo, direktang nakikipag-ugnayan sa ating DNA, nakakaapekto sa ating metabolismo at nagbibigay ng mga utos sa ating mga cells. Ang pag-aaral ko upang ma-decode ang mga impormasyong ito ay nagsimula pa noong huling bahagi ng dekada 1980. Bilang isang nakababatang mananaliksik noon, mayroon akong nag-aalab na pangarap makahanap ng paraan para labanan ang kanser sa pamamagitan
ng pagputol ng supply nito ng dugo, anti-angiogenesis. Nagtrabaho ako ng husto sa isang laboratorio. Nang mga panahong iyon bago pa man maglabas ang mga malalaking kumpanya ng mga mamahaling gamot na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar para pigilan ang mga ugat ng dugo, tinuon na namin ang aming pansin sa isang mas natural na lugar sa mga halaman. Sinaliksik namin ang bawat sulok para makahanap ng anumang kemikal mula sa kalikasan na kayang putulin ang dugong nagpapakain sa cancer cells. At ang isa sa mga pinakaunang nadiskubre namin na pamilyar sa mga Asyano ay matatagpuan sa isang ugat na may matamis na lasa. Ang licorice o halamang ugat na matamis. Hindi po ako nagsasalita tungkol sa mga matatamis na candy sa supermarket na may lasang licorice at puro asukal. Ang tinutukoy ko ay ang mga patuyong ugat ng licorice, ang simpleng halaman na madalas gamitin ng mga matatanda at manggagamot sa herbal na medisina bilang lunas sa ubo at pampalamig ng katawan. Noon pa man alam na naming mga mananaliksik na ang ugat ng licorice ay talagang may kakayahang putulin ang supply ng dugo sa mga gutom na tumor. Ngunit bilang mga siyentipiko, hindi kami nakontento sa sabi-sabi. Kapag nalaman naming may himala ang kalikasan, dinadala namin ito sa laboratorio para makuha ang pinakadalisay na katas nito. Sa licorice, nakahanap kami ng isang napakagandang natural na compound na tinatawag na isoliquiritigenin. Ipinatak namin ang isoliquiritigenin sa mga modelong ugat ng dugo na mabilis na dumadami para pakainin ang masasamang cells. Ang naging resulta sa ilalim ng mikroskopyo ay napakaganda. Ang compound na ito mula sa ugat ng licorice ay agad na nagpatigas at pumigil sa paglaki ng mga masasamang ugat ng dugo. Nang mawala ng dugo ang tumor, mabilis itong lumiit at natuyo. Ngunit ang pangyayaring talagang bumago sa aking pananaw, isang kwento na hindi ko makakalimutan, ay nagmula sa isa kong kasamahan na nasa kabilang dako ng mundo. Isang nakakagulat na pananaliksik ang ginawa ni Dr. Teodoro Ted Pa Francisco, isang magaling na mananaliksik dito mismo sa isang nangungunang laboratorio sa Metro Manila. Nagtiyagay siyang pag-aralan ang isang bagay na baka pandirihan ng iba pero nagtataglay pala ng sikreto ng mahabang buhay. Ang ihi ng mga malulusog na magsasaka sa isang komunidad sa Los Baños, Laguna. Ito ay komunidad ng mga tao na ang buhay ay nakatali sa lupa at halaman at ang kanilang pang-araw-araw na pagkain ay kadalasang soya. Kumakain sila ng maraming tokwa-taho at umiinom ng gatas ng soya. May hawak si Dr. Ted na mga botelya ng ihi na nakatago sa freezer mula sa nasabing komunidad. Isang araw pumasok ang kanyang supervisor sa laboratorio at pabirong sinabi, "Alam mo Ted, humanap ka ng magandang pag-aaralan dyan sa mga ihi na yan o kaya itapon mo na yan sa basurahan." Si Dr. Ted na mahilig mag-aral tungkol sa hormones ay nagpasyang suriin ang mga ihi na ito. Gumamit siya ng isang modernong makina na tinatawag na mass spectrometer. Isipin nyo na isa itong makina na bumabasag sa mga likido upang maging napakaliliit na butil at gumuguhit ng isang graph na may mga matutulis na linya kung saan ang bawat linya ay sumisimbolo sa isang kemikal. Pagtingin ni Dr. Ted sa graph, nagulat siya. Nakakita siya ng isang kakaiba at matulis na linya na nagpapakita ng isang kemikal na may napakataas na antas ngunit hindi naman natural na ginagawa ng katawan ng tao. Base sa kanyang masusing pagsusuri, natuklasan niya na ang chemical na ito ay may iisang pinanggagalingan lamang, nagmula ito sa mga tokwa at taho na kinain ng mga tao. Ang pangalan ng chemical na ito ay genistein. Agad niyang inihiwalay ang genistein at sinubukan sa mga ugat ng dugo. At narito na naman ang himala. Ang genistein mula sa soya ay mabilis na humarang at pumigil sa pagdami ng mga nakakasamang ugat ng dugo. Iyon ay isang makasaysayang tagumpay na nagpatunay na ang genistein mula sa mga pagkaing gawa sa soya ay may totoong superpower na pumipigil sa paggawa ng mga ugat ng dugo, anti-angiogenesis. Kaya nilang sakalin ang supply ng dugo papunta sa cancer cells. Nang mabasa ko ang ulat na ito,
at makausap si Dr. Ted, isang malaking liwanag ang pumasok sa isip ko. Napakagandang isipin na ang simpleng hapagkainan ng mga magsasaka ay nagtataglay pala ng mga biological weapons na kayang kontrolin pati ang mga ugat ng dugo sa ating katawan. At dito na nagtugma ang lahat ng piraso ng puzzle. Alalahanin ninyo ang pinag-usapan natin kanina. Kapag lumalaki ang mga bilbil at labis na taba, ginagaya nila ang kilos ng cancer cells. Naghahanap din sila at gumagawa ng mga bagong ugat ng dugo para makasipsip ng dagdag na gasolina. Ano kaya ang mangyayari kung gagamitin natin itong mismong mekanismo, ang pagputol ng ugat ng dugo ng kanser, at itututok natin sa ating mga bilbil at taba sa tiyan? Lalo itong nagiging makatuwiran. Gustong-gusto ng taba na gumawa ng mga ugat ng dugo, ngunit kung magpapasok kayo ng mga natural na kemikal mula sa pagkain para putulin ang mga ugat na ito, hindi na makakasipsip ng nutrisyon ang taba. Hindi na ito lalaki. Parang isang puno na pinutulan ng tubig, unti-unti itong matutuyo at mamamatay mula sa pinakaloob. Ang inyong pagpili ng tamang pagkain para putulin ang mga ugat ng dugo ay pilit na magpapaliit sa inyong mga taba. Ito ay hindi lamang teorya. Napatunayan na ito ng napakalinaw sa maraming clinical studies. Hindi lang licorice at soya ang may ganitong kakayahan. Tignan din natin ang isang inumin na kilalang-kilala natin, ang tsaang berde o green tea. Ang green tea ay may napakahalagang sangkap na tinatawag na EGCG. Isa ito sa mga pinakamalakas na pamutol ng ugat ng dugo sa kalikasan. Gumagana ito parang isang hindi nakikitang gunting, kaya nitong putulin pareho ang supply ng dugo sa mga tumor at pati ang dugo na nagpapakain sa mga bilbil na gustong lumaki. Dahil sa mga pananaliksik na ito, nagbago ang aking pananaw sa mga taba ng katawan. Nakita ko na ang pagdami, paglaki, kawalan ng oxygen at pamamaga ng labis na taba ay kaparehong-kapareho ng nangyayari sa tumor ng kanser. At imbes na gumamit ng kutsilyo ng surgeon para tanggalin ang nakikita sa labas, kaya pala nating kontrolin ito mula sa pinakaugat ang pagkontrol sa daloy ng dugo gamit ang kapangyarihan ng pagkain. Daan-daang klase ng pagkain sa ating paligid ang may ganitong kakayahan, mula sa mga kabute, mushrooms, berries, mga sariwang herbs hanggang sa iba't ibang nuts, butong gulay at mani. Hindi lang tayo pinapakain ng mga ito. Ginugutom din nila ang mga labis na cells na pumipinsala sa atin. Ngunit kailangan ko kayong bigyan ng isang mahalaga at tapat na paalala. Maganda na alam natin ang mga pagkaing ito, pero kung mali ang paggamit o kung patuloy ninyong ginagawa ang mga nakakasirang ugali, masasayang lang ang inyong pagod. Maraming tao ang nag-iisip na sapat ng uminom ng isang basong green tea o kumain ng isang pirasong tokwa para makakain na ng sandamakmak na pritong baboy o cake. Hindi po isa itong malaking pagkakamali. Hindi tayo pwedeng umasa na lilinisin ng ilang natural na pagkain ang isang tambakan ng basura kung araw-araw tayong nagtatapon ng basura rito. Mayroon ding mga umiinom ng sobra-sobrang food supplements at umaasa na mawawala ang kanilang bilbil sa loob ng isang linggo. Ang katawan natin ay hindi nagmamadali. Para maibalik sa ayos ang mga ugat ng dugo at mapagana muli ang inyong leptin at adiponectin, kailangan ng mahabang pasensya at pagtitiyaga na maaaring tumagal ng 8 hanggang 12 linggo ng patuloy na pagpili sa tamang pagkain, kasabay ng tamang tulog para tuluyang bumaba ang insulin. Ang pagtanda ay hindi isang parusa, mga lolo at lola, tito at tita. Ang paglabas ng mga kulubot o paghina ng kaunti ay hindi nangangahulugan na patungo na tayo sa kawalan ng pag-asa o sakit na kailangan na lang nating tanggapin ng nakahalukip-kip. Ang mga pasyenteng maswerte kong nakausap ang mga lolo at lola na nasa edad 70 at 80 na nakakapag-walking pa tuwing umaga sa plaza, na may tamang sukat ng taba at malusog na pangangatawan, ay hindi naman lahat swerte sa kanilang mga genes. Sila ay mga taong natutong unawain ang lengguwahe ng kanilang katawan. Tumigil na sila sa pakikipaglaban sa kanilang taba at sa halip nagpapadala sila ng mga mensahe ng paggaling.
araw-araw sa pamamagitan ng kanilang plato, sa pamamagitan ng sapat na tulog at kapayapaan sa isip. Patuloy na gumagawa ng mga proteksyong hormones ang kanilang mga malulusog na taba at tumatanggi ang kanilang katawan na gumawa ng mga ugat ng dugo na nakakasira sa kanila. Ngayong gabi bago kayo matulog, hinihiling ko na huminga kayo ng malalim at pakinggan ang pagtibok ng inyong puso. Ang katawang ito ang nagprotekta at nagdala sa inyo sa dami ng inyong mga pinagdaanan sa buhay. Huwag na ninyo itong parusahan. Magsimula tayo bukas sa pamamagitan ng isang mainit na tasa ng green tea, isang masustansyang almusal, at isang pusong puno ng pasasalamat sa magandang sistemang ginawa ng Diyos na walang pagod na gumagana para tayo ay protektahan. Ang tunay na lakas ay wala sa mga mamahaling gamot kundi nasa mga simpleng desisyon na ginagawa natin sa ating sariling kusina. Gintong aral. Ang taba sa ating katawan ay hindi kaaway, kundi isang mahalagang tagabantay na nangangailangan ng tamang alaga. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na tulog at pag-iwas sa mga processed foods, nagbibigay tayo ng tamang mensahe sa ating katawan upang panatilihin ang kalusugan at pigilan ang pagdami ng mga sakit habang tayo'y nagkakaedad. Kung naramdaman po ninyo na nakatulong ang mga kaalamang ito, mangyari po lamang na mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. I-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na kailangan din ng ganitong pag-asa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para patuloy tayong magkita sa mga susunod nating usapang pangkalusugan. Ang buhay ay laging may biyaya para sa mga marunong mag-alaga nito. Ako po si Dr. Victor Castillo, hangad ko ang isang payapang gabi para sa inyong lahat.